Paano yan, Toya? May background ni Aya. Alin? Ang alin? Paano ang background ni Aya? MJ. Paano ang background ni Aya? Ano ba itsura ko sa live? Nurse Mami po. Ano? She's not feeling well. Wala pa siyang paramdam eh. Simula hapon eh. Ano itsura ko sa live? Ulit na lang to. Hi, MJ. Ulit na lang plot twist mo. Paano sabi mo background Aya? I don't get it. Ano ba itsura niya? How do... Step back. I don't like it like that. Step back. How do I look like in the life? I'm curious. I'm busy na meter. It's pasokan na eh. Mas gusto ko kulaya plot twist. Well, yeah, kahit ako hindi ko rin pwedeng masabi pa ko ng ending. Pero nasa utak ko na talaga siya. Pero hindi pala mapagtagpi-tagpi. Mapagtatagpi ko siya kapag sinusulat ko na. So nga lang, ayun nga, puro tulog ginawa ko. Parang binawi ko lahat ng pagod. Married na yung Mikaya. Post ka to. Hindi naman. Another shower trust. Yeah, I mean, buong araw may tulog sa mga kapwet. Parang ganun din ako. Buong araw akong tulog. What the hell? Sarap kasi matulog din, no? Kapag alam mong pagod ka, ganun. Parang gusto kong, ang dami mong gustong gawin, pero yung katawan mo hinihila ka ng kama. Ay, tulog na lang pala ulit ako. Na-wayward din ako. Hindi gumagalaw yung ano ko, yung something vibration. Paano ba to? Hear my voice. Oh, only wired earphones are supported. I see. Colette, second lead syndrome. Ewan ko ba? Lagi kong ginagawang super green flag ng mga mga karakter ni Colette, tas di naman napipili. Baka this time piliin na, no? Hindi ko alam ano bang ginawa ni Colette sa akin at lagi siya laging kawawa. Baka niya piliin na, di ba? Same as super pagod. Same sa super good kaya tulog. Yeah, ang sarap matulog. Feeling mo, pagising mo, parang lahat ng pinago mo ng buong weekdays nabalik na, ganun. Tapos sariling story, red flag. Totoo yan. Sa POV na iba, parang ang bango-bango, no? Tapos pagdating sa story niya, sariling story, ay, hindi ka din magkakakilala ko sa'yo. Why? Basta ending yung plot sa pasok si Kira. Hindi natin sure. Sana masiksik ko siya sa lahat ng 35 slides. Ayoko na magdagdag ng another slide, another part.
Hi, No Name. Hi, Ark. Hi, McQueen. Hi, Jay. Asan po sa atin? No, she's not feeling well. May suot na mga second Lexington. Yeah. Mga team brownies. Believe in me. Call si Tar Arcup daw kayang. Speaking of something souvenir, dito ba si Teacher B? Yeah, pinadala niya ako ng mga pasalubong from her, I don't know, hometown. I don't know kung ba't siya galing doon. But yeah, kung nandito ka ng Teacher B, thank you. And later pa post ko sa story. Katanggap ako ng mga pasalubong. Delicacies. It's nice. Dito ka manggulo. Sige, magulo lang kayo dito. I'm just so bored. Hindi ko lang kasi matapos yung AU at hindi na gumagana yung utak ko. Baka later. I don't know. Depende. Or tomorrow. Mas palulit na siya. Sino ang magkakaroon kita? May nagdonate ba ng dugo kay Ma'am? Wala pa. Ewan ko kung ano ng progress ng ano niya eh. Pero nga kasi time of the month niya. Team Zero na lang to. Self-love. Kaka-reread ko lang ng Shameless Store. Sige, anong napansin mo? Baka may mapapansin kang magko-connecta sa nangyayari. Go. Alam mo, lilipat naman na ako ng kwarto. Hirap na ako sa pwesto ko ngayon. I'll just go to my room. Wait a minute. Oh. Where is it? Sa akin wala nang kahit ako nagkulang. Pinagtagpi-tagpi ko pa to. Baka lang ano, kasi may isa nabibigay ako ng clue dun. Pero hindi ko namin tatandaan. You know? Basta kukunin ko lang yung back. Wala ako ng water. Random ng Chloe. Alam ko may sinabi Sarah doon. Ano ang sinabi niya? Kailan next natin? Magkatabilin sa kwarto. I think I need to use earphone. I don't know if you're gonna hear me fine.
Para I'll use earphone. Ang magkakaroon. Hello? Ala, wait lang, nag-play yung tugtog. Am I loud and clear? Malino ba ako? Ayan, thank you. Before mo gawin yung M&M, naisip mo na ba na magkakaroon talaga ng love triangle? No. Kasi, here's a fun fact. When I started Shameless, never ko namang inisip na magkakaroon ako ng Josie. So, dahil wala nga Josie naman panunin, wala rin Colsy, di ba? Pati naging interesting kasi yung kwento ng dalawang manager. Yung dito pa yung super stress sila sa mga alaga nila. So, dahil stress sila, why not bigyan sila ng spotlight naman? Kaya kung papansin niyo sa Shameless, when it comes to love triangle, may hint pagdating kay Jay and Sarah, pero pagdating kay Colette, kay Charles, wala kayo nakikita interaction nila na something sweet, di ba? Like very casual. Because it was never my intention to build a story about them. Tapos doon ko lang siya na-realize na sa Shameless season 2 na di ba naglabas ako ng parang hint na magkakaroon ng Jay and Sarah. No, ba't hindi na lang bigyan ng love triangle, ganyan. Naisip ko pa nga nun, Juliet. Promise. Tapos si Sarah yung kaagaw ni Charles. Sabi ko, parang hindi mo ma-make sense. Tapos parang di tugma yung personality ni Charles tsaka ni Jay. Tapos wala na silang interaction right from the very start. So, parang ang weird. So, di ko na tinuloy. Tapos sabi ko, parang mas bagay kapag si Charles tsaka si Sarah. Kasi sa Shameless Season 1, diba nabigla naman ng motibo si Charles kay Ven. Sinabi lang niya na crush niya si Ven before. Totoo naman, naging crush niya nung training sila. Kasi nagandaan siya. Tapos doon sila nagkakilala. Tapos dahil mas naging mag-close din si Ven tsaka si Sarah nung training day sila, nakilala din ni Charles si Sarah. Doon niya mas na-realize na mas gusto niya pala si Sarah. Ganyan. Parang naganda lang siya kay Ven. Pero mas na-fall siya kay Sarah. Yun yung na-build ko after ko ma-realize na, pwede pala Colsy. Sige. Ito, ang dami yung chat. Panabasa. Hi! Ito, si Carbs. Tama ba? M Carbs. Hello, M Carbs. Kala ko pas na yung pag-usapan. Maulan dyan, Thursday, maaraw. I mean, maliwalas. Ako nga Kira Charles. Di ko sinikita yung Charles and Kira ng mga panahon na yun eh. I mean, as a mga college shipper, yes naman. Pero during the time, wala naman sila masyado interaction. Like, na sila. Colleague lang. Ba't mga pinakanig sa Colsy, panindigan mo? Hindi ko rin alam yung carbs. Kahit ako rin kinikilig eh. Hindi ko alam. Tapos habang ginagawa ko pa yung Colsy na part at tumutunog pa na siguro yung kay Constantino. Ay, potek. Bagay pala. So yun pala ang point ng ending is Josie talaga. Huwag din natin sure, Chulit na. Wala nga chemistry eh. Di ko si Kaya sa pop ni Jay, si Charles yung pinagsisulusan. Yeah, medyo napasok ko din naman yun na isa sa mga reason ba't sila naghiwalay. Pinagsisilusan niya. But yeah, at least nailusot ko naman yung Colsy. Pero kung i-compare nyo yung Shameless
tsaka Eminem. May kita talaga kayong flaws. Kaya binabalikan ko yung Shameless para maisalba. Kasi nga, again, wala akong intention na magkaroon ng Jay, Sarah, Charles na story. Like, for example, yung sa concert, yung si Mav tsaka si Kira collab. Diba na dun si Ven tsaka si Charles? Babantayan ni Charles si Ven kasi nakisuyo si Sarah. Ang sabi ni Charles, ang dahilan niya, may gusto lang siyang makita. Yun talaga yung concept na may gusto talaga siya makita noong time na yun, nung ginagawa ko yung Shameless. Pero nung dumating yung Eminem, babaguhin ko syempre yung reason bakit siya nandoon kasama ni Ben. Kasi nga, si Sarah, dahil kay Sarah, hindi niya matanggihan. So yeah, ang daming nababago. Hindi alam kung bakit sa akin lumalapit. Yan yung thoughts ko din. Yung sa concert, no? Wala ka bang clue dyan, kasi na endgame? Even myself, nung pinagtutugma-tugma ko siya sa isip ko, kasi yung talagang endgame ko dito. Clueless talaga ako. I mean, both sides deserve nila. And kahit may mga bias kayo, in the end, you know, it is what it is. May mga mapipili talaga. And isa lang. Hindi pwede magmahal ng dalawa, di ba? Garapal ka na nun. But yeah, but at least I've made my decision. So, baka later or bukas, ituloy ko na siya. 4 na slides pa na nagagawa ko. Medyo magulo pa siya sa isip ko eh. Hindi ko lang kung paano siya pagtutuba-tubain. Iko-connect lahat. So, wala ko man mag-isip ng mga scenes para makarating sa part na yun. So, yeah. Tapos naisip ko lang naman si Sarah sa Aurora. Diba, wala nga si Sarah kasi nga busy siya noon. Hindi niya masasamahan si Ben. Kaya nga pinakusapan niya si Charles. Basta naging dahilan ni Charles. May gusto lang kasi akong silipin daw sa concert. Which is, sa ano ni Ben, I mean, kung ikaw, kung nasa Shameless era ka pa, hindi mo maisip na meron palang Charles and Sarah. Kaya tumapa na yun eh. Hindi ko si Kira yung pupuntahan niya. Pero wala, nagbabago talaga. Pero may sumunod siya na Life is Sarah at Vendas Pinasok. Yun pa yung flaws ko. Hindi ko ba't ginawa ko yun. Yung, di ba nagkabalikan na si Maven? Yung Maven sa special episode. Nag-live sila ni Sarah, si Ven tsaka si Sarah. Pumasok yung dalawa. So, isipin mo, sa kwento ng Eminem, sinamahan ni Sarah si Ven, diba? Magpakalayo-layo. Pero kailangan ko siyang ibalik agad. Ang mali ko, binalik ko siya ng 1.5 years lang. Sabi ko, paano pala yung special episode ko? Nung time na yun, hindi pa nakakapili si Sarah. Sabi ko, paano ba? Tapos, hindi pa siya nakakapili, yung mga nagbalikan na. Tapos, sa mismong sa current na nangyari, hindi pa nakakabalik si Ven. Si Sarah pa lang yung una nakakabalik. So, paano ko ito ilulusot? Tatak. Nagkaroon na ng error. Itong problema kapag ongoing siya ginagawa, walang plano. Sabi ko lang, may error na, paano ko ilulusot to? Si Ben nasa States pa, nakabalik na si Sarah, pero dun sa special episode ng Shameless, nagkabalikan na yung Mavi, si Sarah hindi pa rin nakakapili. No, after 3 years, wala pa rin napili. So, paano ko ilulusot to? Ganyan. So, inisip ko na lang, sige, busy si Sarah.
Nagbisi-bisiyan siya kasi nga gusto niyang ilayo mo na isip niya sa dalawa, ganyan. Yun na lang dahilan ko. Pero sabi nga niya, hindi pwede dahilan ng pagiging busy para lang takasan ng katotohanan na kailangan niyang ay pumili. Or yung ba't ganyan? Wait lang. Ba't ka lumipat? Not gonna use you. Doon mo na special part yung shameless. Saka na. Pabaya ka na lang, Charles. Yung isa di pinili. Kaya pala may D, no? Charlie D. Vergara. Di pinili. May Ali. Baka negative. Paano niligay si Charles? Basta, yung mga nangyayaring episode, sino-survive ko na lang siya. Kasi may mga flaws na siya eh. Kailangan ko lang i-connect sila para kahit pa paano magtugma siya sa shameless. But yeah. Sadness songs. Ano yan? Ano ba yan? Araw-araw kita liligawan, haranahin ka lagi. Ano? Sound na songs. Ano yan? Ano to? For Charles song yan. You know what? Tutuwa ako sa mga edit na nakuha ko. Kasi diba, ang laging laman ng story ko dito, puro Scalzi. Kasi nga, hindi ko naman ginusto, diba? Yun yung laging nakatag sa akin, yung laging nakikita ko, wala naman Jay Seray. Kaya yun yung story ko. And again, I love sharing contents na related sa story ko. So, minsan nakita ko sa comment, ganyan, puro daw, ano yun, puro Colsy daw sinishare ko, wala na, parang, yun na daw yung indication na Colsy na, end game, ganyan. Kung wala naman magagawa, yun yung nakatag sa akin, asan na yung J-Sir? Walang pili-pilit natin, walang video na nangyayari. So, nagreklamo ako sa bulletin. Nanghingi ng J-Sir na, sabi ko parang biased. Di ba, napagkamalan tuloy akong super biased ng Colsy. Sabi ko, hindi naman, fair naman ako sa dalawa. Eh, wala akong nakitang video ng, Josie. Tapos, after ko magreklamo sa bulletin, parang pagising ko ata, umaga. Aba, ang mention ang dami. Puro Josie. Tapos, meron pang Colsy. Aba, what the heck? Eh, tinan nyo kung mas makikita yung story ko, puro na lang edit. What the heck? Oh, thank you. Nakakatuwa. Ganda ng Chasing Silence mo, Car. Thank you, Denver. Thank you. Nakamiss ko na si ano nila dun? Jace. And Rain. Eh, wala akong lyrics eh. Sobrang exact yung feelings sa yung lyrics sa feeling ni Charles. Tiklop doon sa 78 letters ha. You know what? Sabi ko nga, si Jamie 78 letters. Knowing Charles, magkaiba sila ng love language ni Jay. Si Jay kasi words of affirmation. Si Charles, acts of service. Sabi ko, paano ko lalabanan yung 78 letters ni Jay? Parang naman fair, di ba, sa dalawa? Basic ko, songs? Pwede kaya songs? Ito parang weird naman.
Tapos hindi na siya nabanggit. Tapos sabi ko, mail kaya? Mail? Parang email, ganyan, nag-i-email si ano. Naisip ko pa nga, voicemail si Jay, si Charles. Kaso nung sinearch ko, when it comes to phone that is inactive, phone number, parang it takes less than a year ata bago ma-deactivate. Si Sarah na wala ng 1.5 years. So, hindi magiging effective yung voicemail. Mapupunta sa ibang tao. So, sabi ko nga paano kaya pag napunta sa ibang tao, tapos narinig, ganyan, tapos, di ba, pag ang phone kasi na-deactivate, ma-reactivate siya, tapos, yun, i-open ulit nila for, para ibang tao naman makagamit. So, naisip ko, paano kaya kapag kasi after may half a year pag natitira. Tapos si Charles, nagsisend pa rin ng voicemail kay Sarah. Tapos ibang tao na yung nakakuha. Tapos shinare niya, ganyan. Hala, kanino tong voicemail, ganyan. Panay send ng voicemail. Tapos marami ang tawag dun, naka-recognize ng voice. Si Charles, ganyan. Pero di ko na tinuloy. Kaya mo na. Big bike na lang si Charles. Acts of service naman siya Pero kung tinuloy ko yun, baka umaba na naman yung story. So, kung miniseries lang to, tama na. Syrian, I believe, yung Malako Mixi version, kinikilig ko sa kasi. Diba? Ang galing niya. Nalala ko niya yung webtoon. Kasi dati ako fan ng mga webtoon. Story, ganyan. Ganun yung style naman na katawa. Wow! It's my very first time na magkaroon ng ganon. Tapos, hindi pa main ship, diba? Parang yun, sub-ship. But it's nice. Sa My Day Josie. Sa Ripple's Colsey. True. Hi, Revan. Kaya pala natin sundo agad. True. Meetings and misunderstanding at title. Parang content love triangle. I mean, na-resolve naman nila yung misunderstanding nila. Pero may umepal. Hindi agad makukuha ni Jay. Hindi niya sure kung makukuha niya pa ba. Ay, Aki. So, yeah. So, sana matapos ko siya bukas. Para ma-release ko na yung... Hindi, papahinga na pala ako. Pero yeah, after that, back to Mikaya na ulit. Isip din talaga ako ng isip paano. Yun nga, carbs. Ano ba? Tatawag ko sa'yo, carbs. I was thinking very hard. Ano ilalaban ko sa 78 letters na ito? What the heck? Kasi inisip ko, ilang weeks ba ang meron sa a year? Ganyan. Plus half a year. So, nasa siya? Lagpas 78 or something. Kasi 78 na nga lang. Para may 8 pa rin. Para mabilis tandaan yung number. Diba? Ganun siya kasipag. I mean, kung meron mang ganang totoong tao, like, ganang existing na Jay na magsusulat ng letter for you. Kasi out of reach ka na, ganyan. Kasi wala pa kasiguraduhan kung mababasa ba, kung kondo pa ba yun ni Sarah, ganyan. Or kung yung binibigay mo ma letter, nilulusot mo ba sa pinto, talagang may impok ba yun, ganyan. Pero, the dedication of that woman is on another level.
May update po. Wala pa eh. Sorry na. Mini pero sobrang nakakabaliw. Salamat. Ang sarap din pala mag-explore ng mga ibang ship, no? Ayun, ba yan? Pumitik na naman yung ano. Ba't nalilipat yung tugtog sa akin? Ayoko nga. Dito ka. This phone. Don't use man. Dami timbrones. Pero kung di naman M&M and Liquid, flashbacks na lang ni Sarah natin. You know what? Ganito. Naisip ko nga eh. Whoever Sarah choose, siguro magagawa ako ng alternative ending to satisfy both sides. Joke lang. Pero you know, it is what it is. Kung sino man piliin, may masasaktan at masasaktan. Gagawan si Sirin ng Josie anime, pero yung scene na nagulat si Sarah sa pinto. Pati yung scene na yung may kita niya si Jane na nakasilip sa pinto, may nilulusot na letter. Ang cute na scene na yun. Dumating siya, dadala maleta niya, gano'n. Tapos nakita niya sa pinto, si Jane nakaluhod, may sinisilip. May sinisiksik pala. Pwede yung na lang. Inutusan na yan. Ang pagpasok niya, ang daming letter. Tak. Ano to? Bills? What if lang mag-edit siya nan? Walang palagyan. Di na nagpapangayin tao eh. Kaka-request mo yan, Rosel eh. May thinking pa nga ako na what if may access si Charles sa phone ni Seth tapos tinatapon niya lang yung letters. You know what? Ay! Abangan nyo na lang. Siguro. Yung part na yan. Parang sama naman ni Charles dun, no? Tatawa siya ba na ba? Tatawa siya ba may nabasa? Ginadjust niya si Jay, no? Ano ba to? Sure naman pong si Jay yung pipiliin niya. Hirap na talagang bitawan si Charles. Sabi nga, may nabasa nga ako, which is tama naman yung sinabi niya, na Sarah loves both of them, but she knew from her very heart, na meron talaga nakaalala mo. Meron talaga sa dalawa na mahal niya kasi mahal niya. Tapos yung isa naman mahal niya kasi, for like, platonic, ganun, which is, yun yung akala niyang dahilan pati siya makapili. Pero sabi nga sa comment, kaya siya nahirapan kasi nga deep inside, takot lang siya na baka may masaktan siyang isa. Kaya hirap na hirap siyang pumili. Kasi ayaw niya may masaktan. Because, yeah, that's just a nice observation. It just makes sense. Hi, Andero. I'm good naman. Dapat talaga sama ng pakiramdam ko eh. Pinilit ko lang pumasok eh. Last day na rin kasi siya. Tapos kanina, tulog lang. Tulog. Si Elle naman, she's not feeling well right now. Papagaling siya.
Tapos kung sobrang galing pag na siya, baka mabasag 78 letter. Doon siya magparaya. I think, hindi ko nakikita si Charles na magpaparaya dahil lang kay Jay. Palaban siya eh. Sino mo? Lumalaban pa rin siya. Minyo Ayo Pator. Yeah, I have Mikaya miniseries after Eminem. Totoo kasi parang green flag yung dalawa. Kaya nga nahirapan din kami. Yun yung isa sa mga ano ko din. Bakit ayaw kong bigyan ng... Halimbawa yun naisip nyo na si Charles yung makakabasa ng letter tapos itatapon niya, ganun. Parang mababawasan yung credibility ni Charles. Ay, doon na lang pala ako kay Jay, ganyan pala ugali. Parang, parang saan pa yung pag-build up ko ng pagkalito nyo, di ba? So, hanggat maaari, pareho sila understanding. Tingnan mo, kahit alam niyang andyan si Jay, hindi naman niya pinagdadamot. Ganyan, okay, go. Lumalaban siya ng patas. Duda na sa miniseries. Ewan ko ba, gawin? Natawa ako, promise. It's the very first time na natuwa ako gawin yung Josie Colsey. Kaya, yung dapat na miniseries lang. Umaba siya. Minabasa nga ako ng comment. Hindi siya sa story ko nag-comment. From somewhere edit sa ng Colsey. Ganyan. Ang unrealistic daw, ang bis na pangyayari. Sa isip ko, ako rin. Pero kasi nga miniseries siya, wala siyang concrete na plot talaga na build up plot. Ganon. Kasi nakadepende siya sa pinanggalingan ng story na yon. Spin-off lang siya. So, yung mga scene na nabanggit na dun sa main na story, hindi na siya binabanggit ulit. So, meron na ng glimpse na parang, oo nga, ito na pala yung scene na yun, ganyan. Ito pala yung nangyari sa side ni Sarah. Pero gets ko naman, siguro din nila na-understand yung word na miniseries. Kasi ako, hindi ko rin naintindihan yung miniseries. Tignan mo, umabot ng, 16 episodes? Nagit lang siguro po sa kanya kasi alam niya parang mabuting tao. Yeah, both kasi ayan, worth it naman talaga piliin. Kung sino man piliin niya doon, win-win siya. Pero she has kasi a lot of empathy. She has a lot of empathy. Inisip niya yung baka inisip niya na pag may pinili ako, paano yung isa? Ganyan. May masisira ba sa amin or what? Ganyan. You know? Papaba siya ka because of Sarah kasi alam niya rin niya na may pass siya. I mean, di na siya mahirapan. Hi, Liam. Panindigan may fight spirit. Nakilalanin yung mama niya kasi kilala niya na unlike Charles, hindi niya pag ganun kabisado. Si Charles kabisado ni Sarah. Tapos Sarah and Jay kabisado isa't isa. Yeah, I think, ko lang kung napapansin yung difference ng convo nila. Like, when it comes to Charles and Sarah convo, parang seryoso ni Sarah, ganon. Na, alam mo yun, parang, paano siya de-describe? Like, if you're with someone na, for example, manliligaw, parang gusto mo, di ba, parang ikaw ay mainhin na babae, ganoon, like,
Paano ko describe yun? Like, gusto mo walang kapintas-pintas sa'yo. Like, parang gusto mo mabango yung tingin niya sa'yo. Ganon yung way ng pakikitungan niya kay Charles. Pero pagdating kay Jay, nakikipagbardagulan siya. Ewan ko pa, ba't ginawa yun? Siguro dahil, she already know Jay and pero ako Jay parang tropa lang, diba? Parang ganun. Kasi nga kumbaga, in yung term, kabisado niya na nga si Jay. Paniligin mo yung flight spirit ni Charles. Iisip ko nga Alam mo, sakto pa naman birthday ni di ba? Ni birth month ngayon ni Stacy. Tapos yung scene pa naman sa last episode about sa birthday niya. Sige. Pero di mo naman papabayaan si Charles, diba? Hindi ko sila papabaya ang tatlo. Nag-post si Jay na iyak. Ay, si Master pala sa ex. Bakit? Matinin. May POV ba na si Charles yun nandyan na nag-break si Sarah at Jay. Di na, wag na. Okay na yun. Huwag nagawa. Ano tong pinost si Jo? Why are you using crying emoji, Jo? Kapag talaga Josie mamigay na ako M&M, ay, yun yung mga gusto kong offer. Nag-offer para sa team nila. For example, yung team ni Colsey, sabi mo, bibigay din ng art cup, ganyan. Yun yung mga gusto kong offer. Paano sa team Josie? Nor next week yung Tanay, it's either celebration yun. Next week, may ganap. Tama. Hi, broccoli. Alam mo, third year signal si mga karakter ng iyo mo yun nasa isip ko. Same. Yung lumabas nga yung yung Wakai Babe. Di ba si Mika yung unang dun, yung frontliner? Wow! Si Mika, ganyan, tapos biglang lumusot tuloy. Pumasok si Gwen. Wow, si Gwen! Pagtawid, parang Raven lang. Cute. Parang tropa, gawing tropa lang. Ay, bless Feeling ko matatapos sa birthday ni Stacy. Hindi naman. July 13 na ito birthday ni Stacy. Matatapos na ito bukas. I'll do my best. Talagang ilalakin ko yung pagkatao ko bukas. Para before, let's say, 6 p.m. Yun ay magiging target ko for myself. Before 6 p.m., ma-upload ko siya. Huwag na sanang paggabihin. Kasi gusto ko na rin magpahinga. Kung kaya ko nang tapusin ng tanghali, mas better, di ba? Awang pahinga rin din naman. Sure ko lang kung anything happens ganito. I was explaining surgical finger. My face and hands. Tapos namamaga po ba yung face tulad ng sabi? Then she showed me this photo. She's a casual. Pero dahil nakita niya siya niya. She's illegal, sir. Kaya good. yun yung akin. Hindi ka na mahirapan mali kung kilala mo na unlike sa kakikilalanin mo pa lang. I mean, yeah. Kilala niya lang si Charles as a friend, one call away friend.
but romantically hindi pa. Which is yun yung nararamdaman niya ngayon kay Charles. Kaya everything she feels about Charles is new to her. Kaya parang ang atake niya, parang mahinhin girl, mahiyain girl, and everything, ganon. Pero ka-Charles kay Jay kasi, di ba, kilala niya si Jay, may pinagsama na sila. Kaya, very, siya, like, anong tawag kapag hindi limitado yung galaw mo or sinasabi mo. Basta yung ganun. I forgot the term. Hindi ka naman pumapatay ng characters eh. Hindi naman, side characters lang. Kapag hindi ko na siya kayang alisin sa story, pag sobra na, kailangan na siyang tigiin. Doon lang. Pero sa main characters, I don't know if I could spoil it to you. Pero i-spoil ko na lang kapag nakuha ko ng ending. Sabihin ko sa inyo, i-spoil ko kayo dun sa tanong neto. But, hindi ka naman pumapatay ng character sa inyo. Sabi ko na lang kapag na-release ko na yung ending. Kasi baka mas-spoil naman kayo. Hindi mo lang mga hindi ka pala alam. Grabe yung typings. Rinig na rinig. Ako ba? Arcap, Lugi. Kapag Josie Toto pa rin ang parinig ng classmate, yun siya kay Donnie Vapres. Ilalaban pa ng brownies na dulo. Wait lang, di ko na pasok yung binisignal sa iyong motor. True! Tuwan-tuwa nga ako eh. Siguro, dahil nga ang concept din ng kayo sa mga idol sila. Ganun. Kaya nakakatuwa. Kaya hirap bitawan ng Shameless eh. Kasi very talaga siya. Malapit sa Bini. Ganun. Yung concept. Kumbaga, ang dali lang gawan ng mga special episode kapag may mga ayuda sila. Kasi, yun na eh. Mga performance sila eh. Normal pa ba yung kasama sa prayers ka, Evanet, na sana si Charles? Rosel, tama na, Rosel. Narinig ka na ni Lord. Okay na yan. Kaya nagiging maingat si G sa action niya. Kasi nga may bad pass ni Sarah. Subukan mo lang, OMG. I'm reading right now, Shingits pala na season 2 kasi kakabalik basa pa lang. Good luck, JM. Good luck. Huwag kang papatay ito, mabuti kang tao. Mabuti naman ako. Nakuha ko yung concept na yun sa nakita ko sa TikTok. Hindi naman siya trend tuloy. Hindi naman siya trend, totoo siya, nangyari. Na, about sa namatay, gano'n. Sabi ko, tapos sakto pa na, sila, 3 sila. Sabi ko, what the heck? Sabi ko, naisip ko agad yung 3 magkakaibigan. Si Vince, si Sarah, tsaka si Charles. Sabi ko, sinisip ko pala na may ganun mangyayari sa kanilang 3. Parang, sakit naman yun. Fave ko talaga yung fated connection. Same. So, malakas mo sa part na after ng 2 na ganap-ganap. Diba? Inspired. Diba sa inyo, madali lang yung magawan. Basta inspired, motivated, dedicated, with passion. May world tour ba? Tala, nag-comeback lang. Huwag na, tama na, world tour. Patid ko naman season 2 fated ko na. Okay na yun, masaya na sila. Masaya na si Cap and Doc. Baka gusto mong doon ako gumawa ng tagging character. Bless up. May kulay ako, pero putya naman, nakilig na sa takpan ako sa Mikaya talaga. Super. Ano ba itong tugtog na to? Thor, sa mga upcoming AU mo, gagawa ka ba uli ng mga groups? For example, yung Arco.
I think ihiwalay mo na ako sa mga banda-banda, mga performer. Kailangan ilayo ko muna yung sarili ko sa mga social media, influencer type of story. Pero nakikita may R cup na suot niya sa profile ko, magkakaroon ka niya ni Charles Malan. Totoo ba? Pero tita, may signature pa ni Tito. Tita yan. Sa'yo hawak ko ang iyong kamay. Ukay sarap sa ilalim ng kalakan. Pag na mag-season to, masakit kapag meron sila. Huwag na, okay na yun. Masaya na sila, Kapin, to. Yun ang guloy niya buhay nila. May 2 anak na nga eh. Close pa ni Lian. Favorite pamangkin pa siya ni Ali. Ay, di pala. Iba pala yun. Wala pala silang anak. Kay Ali pala yun, tsaka kay Mikael. Dito na. Sino next AUM after nito? Manisip ka na po agad. I'll be back with Mikaya. But it's gonna be a different things. Because if napansin nyo yung mga story ko, hindi ako gumagawa ng mga high school trope. It's not my thing. Feeling ko kasi unlimitado ng galaw ko kapag mga high school eh. But this time, it's gonna be senior high trope. Which is feeling ko makaka-relate naman siguro kayo. Pero maging mahirap na siya sa part ko kasi it's not my own story. So, limitado rin yung galaw ko doon. But I hope ma-survive ko siya. Kasi mini-series lang talaga siya. Napatanong ko kasi na-miss ko yung arc ko. Yeah, na-miss ko rin yun. Ano unang pangalan nila? AGM ba yun? AGM. Hindi, ACM. Ay, CGM. Cole, Gian, Mikael. Tapos naging Arco. Yeah. May upcoming Makulit ka ba, Tar? Wala. Pass mo na sa Makulit this year. I mean, kung matapos lahat ng mga mini-series ko to, wala na akong magawa. Hindi, go. Sige. Is it possible if makakagawa ka ng high school series na AU kahit na more mature years ka? Yun nga, Antero. Ito yun, yung may kayang parating. Senior high. Sana ma-survive ko siya, no? Babalik ako sa pagiging student. Kulaya. After ng Mikaya, Kulaya. Sa Kulaya, may kilala niya si Mayor. Tsaka yung bodyguard niya. Tuntua ako sa mga naisip ko sa Kulaya. Wala lang, katarantaduhan lang. Yung Stanad Demir na Mikaya Tor. Yung BA na kinakwenta mo, yeah, collab with someone. Nagawa na ako ng cover photo eh, tapos nasimulan ko na rin siya. Pero ilang slides pa lang, na pending siya kasi kailangan ko na matapos yung M&M. Nakita ko ulit yung pinost before na account, Mikaya AU. Yeah! Ano yun eh? Sa mga Mikaya, naka-line up sa akin doon. Yung senior high trope. Tapos, yung office romance. Feeling ko yung office romance, iniisip ko pa kung lalagyan ko siya ng fantasy. Kasi like I have mentioned, nag-i-explore ako ng mga iba't ibang genre for 2026. So, iniisip ko pa kung lalagyan ko siya ng something fantasy. Pero hindi naman yung OA na fantasy, ha?
Something na, ano naman, baka inisip nyo may power, malayang kantadya. Hindi naman. Diyos ko, hindi ko kaya yun. Inisip ko pa lang kung lalagyan ko. Pero yeah, office romance. Tapos, yung pangatlo, yung, alam ko full series na to eh. Tama ba? Yung arranged marriage. Kung tamang pagkakatanda ko sa iniisip kong character, based din sa name nila, dun sa arranged marriage na trope, both silang dominant. It's gonna be a messy story, I believe. Not your typical Mikaya na may magpapaubaya, I think. It's stronger, bolder, and everything. Ganun. Baka po wala ka pa naisip na name sa character mo. I volunteer. LJ, yun nga yung pangalan mo ngayon. Pangalan niya ni ni Aya sa office romance na story. LJ. Leana J. Yanagas ka for info about something. Basta hindi ko masabi, ma-spoil ang hindi nakakalam. Ano yun? Ano yun? Naalala ko yung joke ni Cole Serenity. Call si Aether, may chance. I don't think so, LJ. Hindi ko, ano. Ikaw yung sangator nagpayak talaga sa akin. Nagbasa lang umiyak pa. Ay, pasensya na. Vampira daw to si Mix. Mga 2,457 years old. Ay, hindi ko kaya yun. Lukot mo naman. Vampire si Mix, tas fairy si Ay. Paka-fantasy naman na. Hindi ko kaya yun. Biscuit. Na-excite ako sa mga upcoming AU mo. I'm so excited also. Pero sana mapanindigan ko talaga siya. Kasi tingnan mo, July na. July, August, September, October, November, December. So, sana yung mga miniseries ko natatapos kasi na isang linggo lang, ganyan. Para marami tayo, di ba? Kasi yun yung mga niline up ko. Yun lang yung possibility na magawa ko this 2026. Pero malay mo, kung sinipag, after nun, meron pang panibago. Baka ma-accommodate ko pa yung mga nire-request yung Consi, yung mga Josie, Juhaya. Kasi like I said, I'm exploring. Kasi ayoko naman maubos lahat ng imagination ko yung mga troops sa Mikaya. So, explore din naman tayo. Anong thought process mo, Ba't ang lawak ng imagination mo? Di ko rin alam, Lucero. Pero itong mga naiisip ko, galing din naman to sa mga nangyayari sa totoong buhay, sa mga napapanood ko. Na-inspire lang din talaga ako. Kasi ginagawa ko lang siya ng version para mag-swak sa character. Wait. So, kung ba nakuha yung ano na yun, yung arranged marriage na ano, alam ko may napanood kasi akong K-drama clip kung bakit ko naisip yung magkaroon ng arranged marriage, ganyan. Kasi yung K-drama clip na yun, parang under sila ng arranged marriage, just parang hindi nila nakayanan yung isa't isa. Magde-divorce sila, ganyan. Tapos, dahil nga pareho silang mayaman, siyempre marami silang mga kaaway din outside the marriage, ganyan. Right before their divorce, ganyan, yung babae, kinidnap. Tapos, as someone na, for example, kunyari, ex-wife mo siya, alam mo, kinidnap yung ex-wife mo.
mag-aalala ka. Pero doon kasi sa napanood ko, parang, grabe yung pag-save niya doon sa ex-wife niya, kay ex-wife na lang. Grabe yung dedication niya. Ganun. Kaya nandun, lumabas yung arranged marriage na may kaya. Sabi ko, kaya ko bang gawin ito? Ang ganda. Kasi ibayin na lang natin yung concept, baka magawa pa ng paraan. Yan. Pero hindi ko gagawin yan unless maiba akong maisip. Pero ganun yung thought process niya. Kaya nga, much bolder yung Mikaya dun sa ano niya. Hindi ko lang ba't yung tumutugtog. Yeah, what's attachment issues? Yeah, yun, Hunteru. Attachment issues. 78 letters tayo. Yan din nga sinabi ng Josie, diba? True. Minsan, nagugulat na din ako sa sarili ko. Ay, kaya ko pala to. Kinaya ko. Yung mga panahon, pinagdududahan ko yung sarili ko. Sinubukan ko, doon ko na-realize na, ay, kinaya ko. Kaya ko pala. So, lesson learned, if you're afraid to do something, face it with confidence. Though may fear, pero at least ma-realize mo na it's either para sa'yo o hindi. Kinaya mo. And I'm happy. Matatapos na yung Josie. Pinagdadaan ko pa yung story na yun. Ayaw mo pa mag-try magsulat sa Wattpad. Wala na eh. Ali. Nag-retire na ako sa Wattpad era. Ayoko na ng puro text na lang. Naboboring na ako. As someone na nare-relax kapag nag-edit ng mga pictures, ganyan, mas nakikita ko yung enjoyment ko sa paggawa ng AU. Kasi nga nakakapag-edit din ako. Kaya yun. Inspiration ba talira po kadilulo daw? Parang logo spoiling yun. Di ba? It's a spoiler. Pero hindi ko pa naman sure kung anong concept ang gagawin ko sa kanila. What if OFW concept for AU? Kung OFW, feeling ko hindi siya for Mikaya. Kasi wala sa personality na Mikaya ang maging OFW. They're very classy people. Kung meron man magkakaroon ng OFW concept, sino mang someone yung mukha talagang sobrang sipag na tao. I don't know. Hindi ko maisip kung kaninong ship yun. Mo, pero yung ginawa mo na pantay ng chemistry na Mikaya. Yeah, it's nice. You know what? It's a risk actually na gawan ng call C. It's something na talaga that I fear nung ginagawa kong M&M. Na sino yung ipapartner ko sa Josie story. Now, ang medyo kilala kasi 'di ba mga like sub ano ba tawag doon? Sub-unit, sub-ship, I don't know. For example, Juaya, ganyan. Mixie, yun yung mga medyo kilalang ano, 'di ba? Yung ano pa ba mga ano? Ayasi. Tama ba? Medyo kilala naman yun. Juliet. Lalo na yung Juliet. So, yung paggawa ng cozy, it's a risk. Kasi hindi ko alam kung mapapanindigan ko pa yung ship na yon. Kasi hindi siya kilala, I don't know, underrated in a way. Parang gano'n. So,
parang hirap bigyan ng chemistry yung something na or yung ship na hindi masyadong pinag-uusapan. Ganyan. Or wala masyadong ayuda, ganun. Pero yeah, I'm still happy na nailusot yung couple na yun, yung ship. Joloy, yung Lucky Teen, no? Isa din yan. Yung mga nakikita ko sa akong mga Lucky Teen ayuda, gano'n. Ang dami makaka-relate niya sa senior high series mo, Tarzan, ako doon, Biscuit. Sana, di ba? Sana mapanindigan ko siya. Kasi I'm more into young adult series. Basta out of, basta college and career, doon lang umikot kasi yung story ko. So, pagdating sa high school, I don't know. So, it's a challenge. So, sana mapanindigan ko siya. Kasi hindi lang kayo yung isa-satisfy ko, yung may-ari din ng story. Inisip ko kasi, kung story niya to, but ano din siya, reader, parang kailangan wala siyang privilege na na mabasa yung story. Anong tawag doon? Inisip ko kasi, kailangan ko ba ng approval niya, ganyan, for that story na i-release. Pero sabi ko, hindi kasi magme-make sense yung story kapag hindi niya pa ng approval. Kasi it's like, I have to surprise that person also. Ito yung output na gusto mo mangyari. Yun. So, pressured. Sana mapanindigan ko yung gusto niya mangyari sa story. No. Feeling ko OFW itong tinutukoy nyo. Siguro kapag travel ni Aya, ganyan. Pero OFW hindi. Si Mali ata, Colette. Colette. Pwede. Si Colette yung OFW. Tapos si Mali yung iniwang asawa. Ganon. O kaya Juhaya. Si Jo yung OFW. Tapos si Aya yung nasa Pinas. Siguro kung magkakaroon ng business partner, ganyan yung mga bagay na trope sa Mikaya. Business partner, frenemies, mga ganun. Pero pagdating kasi sa financial, halimbawa yung financial yung magiging concept nyo. One is poor, one is rich. Hindi pasok sa kanila, hindi pasok sa personality nila. They exudes rich vibe, LA vibe. Okay. Pero Jo ata, workaholic. Ayun, workaholic. Si Jo. Travel ang dating. Nag-away sila, no? Yung mga tinatrabaho ko dito, ikaw, gala ka lang ng gala. Parcel, bili dito ng parcel. Ganyan. Ganun ba yun? What is si Jay and Kira pala? Pili ko na pa na starting over again. Yung ba yung si sabi ni Tony, kamukha niya si Mama Mary. Tama di ba? Yun. Yung pangalan ng kapart na yung nila doon. Yung morena yun eh. Ano pangalan na alam ko Patricia ata yung character niya doon. Ba't sino yung artista na yun? Ayun, Iza Calzado. Kamukha niya si Mama Mary. Kaya yan siya. Nagkabalik
ba sila nun? Si Piolo? Tsaka si ano? Di ko natanda ending nun. Si Jean, tama ba? Jean pangalan niya. Nagkabalikan ba sila doon? Kasi ako, ayoko kay Jean. Tama ba? Basta yung hindi kung totoo na nagkabalikan si Tony tsaka si Piolo doon, hindi ako payag. Mas gusto ko pa si Pat. Pat ba? Basta si Isa Calzado. Ang green flag kasi ni Isa doon, parang ang lawak na understanding niya kay Piolo. Kung tama yung pagkakatanda ko sa napanood kong storya, ang lawak na understanding niya kay Piolo. Kasi di mo mag-ex yung dalawa, pero kanya, okay. Ang underrated po kasi ng culture Thor. Tsaka nanonood kasi ni Stacy na wala silang chemistry eh. Yan, ko nga din yan, napanood ko yung clip na yan. Yung pinakita niya yung picture nila ni Colette na very close sila sa picture, sabi niya, hindi niya nakita yung chemistry, pang mag-tropa lang daw. Tama ba? Kung OFW po, I think bagay siya kina Colette Malejo and Gwen. Yeah, pwede, no? Di mariin. Nagpapakahirap ako dito, tapos ikaw ginagawang kapitbahay ng Japan. Nakakainis ka eh. Magiging relevant siya doon. Sobrang gusto niya maling ilusyon ni Piolo. Ni Tony. Tama ba? Alam mo, very interesting din yung story nila ulit ni Piolo ni Tony. Yung multo pala si Tony. Hindi ko pa napanood yun eh. Nakita ko lang yung mga clip nun before. Pero sana napanood ko siya. Hindi ko na kung saan ko siya papanoorin. Para siyang maganda. Liam Zoe Ken. Sino yun? Sinong Liam Zoe Ken? Who's that? Hi, Renitsu. No, you're still up. I love to beautiful. Eh? Feeling ko ano to, yung version mo is yung ano na Korean. Ay, tama ba? I don't know. Ang nalala ko si I love so beautiful ata yun. Di ko na alam. Kung ano natatandaan ko. I love so beautiful. Ayun nga. Ang alam ko yung Chinese version. Si Wu Subong ba yun? Yung semi-kalbo. Ay. Liam ba pangalan? Basta yung semi-kalbo doon siya. Yun yung favorite ko doon, yung second lead. Alam ko naging doktor yung Ken eh. Hindi ko kasi alam yung pangalan niya sa Chinese. Pero yung bet ko doon, yung swimmer nga. Yung swimmer na semi-kalbo. Ganun. Favorite ko yun. Like I said, meron akong second lead syndrome. Mas pipiliin ko ang second lead kaysa sa main character. Lalo na kung super green flag nila. Kahit pag gano'ng kaano ng chemistry ng main character na yan, no. Doon pa rin ako sa second lead. Like bibilin. Ang natatandaan ko dun yung yung babae. Tinanong niya yung swimmer. Magkakasnow kaya? Ganyan. Man, tingin ko ganyan. Tingin mo ilang percentage niya? 50-50. Tapos parang sila na dismaya. Tapos ginawa niya ng paraan. Gumawa siya ng snow. Which is,
The willingness of this man to make the girl, to make her woman happy. You know. Charles, ikaw ba yan? It's the acts of service. Team Liam. Liam pala pangalan niya doon. I see. Team Brownies Cutter. Mahilig lang ako sa brownies. Pero, you know. Yeah, as an author, as a writer, hindi tayo pwedeng like, pumili talaga ng yung bias. Kasi di naman red flag si Ken doon. Which is si Jay sa yun. Di naman red flag si Ken doon. Di ba siya red flag? Favorite scene ko din yung songs. Nagkatotoo. Nagkatotoo din yun. Hindi ko pa siya taga-tututan yung papanood. Yung mga clip lang. Naboringan kasi ako nun. Parang boring naman nito. Ganun, parang haba-haba ng daming episode. Kaya hindi ko siya tinapos. Ayan na nga. Kumanta na yung starting over again. Diyos ko. Kasi, ano mo eh. Saan na siya dalahin? Ha? Yang, lasing ka ba, Yang? Third question lang. Okay po ba yung 10 trees per student? Random. Pero kasi, what do you mean 10 trees? Magdadala sila na 10 puno. Pagod lang. Ay. I think yung Yang, nickname siya. I believe, sa Bisaya. Kasi yung narinig kong tinatawag din sa amin ni Yang. Yang, lika nga din eh. Ay, di na to like this. Hanggang niya. Yang, ganyan. Pag, like, younger, tama ba? Younger woman. Young. Like, anong performance test yan? Magtatanim na 10 ng bawat student performance test daw. Tapos dapat pick hanggang matapos. Proof na nag-grow. Ang dami naman ng 10. Daig nyo pa ang Department of Environmental kayo meron. Pero pwedeng isa lang. Ikaw nga, di mo malagaan yung sarili mo, tas puno pa kaya 10. Ano yun? Munggo nga, di nyo mapatubo-tubo. 10 puno pa kaya. Sino ba nagbigay ng performance test na yan? Di naman smart yan. Nantok na rin eh. Ayang, gising to. Tulog ba naman buong hapon? Mula tanghali. Oh. Miss mo na ba ang Maven? I miss them. Kaya kapag natapos ng M&M, if magkaroon ako ulit ng idea sa special episode, gagawin ko naman siya. Kaso yung ayuda kasi nila, bitin siya for 35 slides. So, I need more ideas. Diba? Midnight snack ni Mia. Gusto ko nga mag-midnight snack. Noodles. Noodles. Kaya nga, especially, ESP namin yun. Ay, especially today.
Pinuto nga yung puno ng mangga namin para di mahati bahay namin ng bagyo. Tapos papatanim ulit. Choice mo yan, nag-stay kayo. Kaya kano kadami gagawin na wala reklamo. What is stay? Bye, Renitsu. What is stay? What is stay? Special program. Di ba STEM yun? Or HS? Ano ba? Junior high? Junior high? Handero? Senior high? Saan ba si Jay? Baka makatuling yung one bucket of chicken joy Jollibee sa Team J niya. Si Jay na Team J. Junior high. Okay. Hindi ko pa nga ano yan. Ang course ko dati, nung junior high ako, kasi ano kami, vocational school. So, pagtungtong ng grade 8, dapat may course ka na. Ang course na kinuha ko dun ay Computer Hardware Servicing. Tapos, pagkatungtong ko ng grade 10, napalitan siya ng Computer System Servicing. Kaya kahit pa paano may alam ako sa mga troubleshooting sa computer. Ang PLE nyo. Yeah, I think tama ba? TVL siya sa amin before ata. Tama ba? I think yes, TVL. Hindi ko na kasi tanda. Pareha, nung mula grade 8 to grade 10 yung course ko. Yung mga panahon na lagi akong late sa next subject kasi di ba dahil course siya, mag-iba na ng building, yun yung pupuntahan mo. Dahil ang building ng course ko ay nandun pa sa bungad ng campus, sa gate. Tapos ang room namin ay nasa kadulo-duluhan pa ng campus. Yung lakad ko talaga, alay lakad siya. Yung panahon na lagi akong late sa next class namin after ng course na subject. Sorry po, tas nag-overtime pa yan. Sorry po, late. English pa naman yung sila na subject na yan. Guess ko naman na may connect ang brand na ito sa akin. Sila pag last week, 10 siya. Bakit kasi 10 muna? It doesn't make sense. Sabi mo nga sa teacher mo, bakit? Ikaw, kaya mo ba mag-alaga na 10 puno? Sige nga. Over kasi section pa lang namin 292 na ayun, may other section pa siyang hinahandle. Ganto na lang. Di ba 10 pinagawa niya? Itanim mo lang isang piraso. Di naman yung probability na mabubuhay yan 10 puno na yan. No. Malit yung chance. Isa na lang itanim mo. I mean, hindi. Magtanim ko pa rin yung 10. Pero huwag kang ma-expect na mabubuhay yung 10. Kahit yung isa lang doon, pinakaalagaan mo. Kung kaya mong damihan.
Nakikiusap na lang, himala, kasalanan pa. Humingi ako sa langit na isang himala. If gusto niyo umakyat kayo ha. Ako nauubos na ang aking panglalamunan. I don't know what to talk about na. And I'm still alive, kicking. Pag mamamatay daw, replacement pick yun. Demanding naman ito. Demanding naman ang teacher nyo. Nag-isip pa ako ng movie na pwede idea sa M&M. Ang cute nun, ano? Ito, very random idea lang sa AU. Yung teacher tapos teacher. Yung mga ganun. Mga tinginan sa faculty, ganun. Mga secret. I may next part. I'll do my best to release it by tomorrow. Before 6 p.m. Mga tinatag pa kayo. Tingnan natin. Baka may mga kasama. Pwede yan. Ano kasi mention you in a focus. Ano ito? Di na kailangan, di na niwala, hindi tayo pwede. Ang cute. Kita mo na ito, cards. Dito ko pa ba? Team Brownies. I will love you till you take my heart away. Lala ng teacher to teacher to. Tapos obsessed yung isa. Grabe naman yun. You know, alam mo yung sa akin, for me, ang pinakamalala na, hindi mo pinamalala, but hindi ko magets yung trope. Yung ano, teacher tapos student trope. Kasi me as a teacher, yung mga bata, kahit edad ko pa sila or ilang years lang layo o ng edad ko sa amin. If the student shows affection towards you more than a teacher, I would find it weird. Kasi yung dapat tingin mo sa student, parang mga anak mo sila. So every time na nakakita ako ng mga trope na professor-student, kasi talaga yung professor yung professor talaga ng university or teacher, ganyan. Wala, nawiwirdohan lang ako. I mean, okay lang yung mga crush ganyan. Siguro sa side ng student to teacher, okay na naman yun. Understood naman. May hinahangaan mo teacher na yun, ganyan. Pero kapag pumatol na yung teacher dun sa student, that's weird.
mean, kung gusto mo siyang patulan, pag-graduate ka na muna. Or, mag-iba kayo na school. Pero yung magkasama sa isang school, ganun. Tapos na-encounter mo siya sa class. That's so weird. Mana ata siya teacher. Ihatid kita. Hindi mag-discuss. Sumilay. I don't know. My thoughts. I don't know if you have we have the same thoughts or you find it normal. I mean, I understand. Pero as in a teacher POV kasi, POV. That's the weirdest thing na may encounter ko. Di na ako mapakali. Sabihin di na ako mapakali kailan na hindi kahit walang papala. Oh my God. I don't know later kung mag-off ako or what. But, open ka ba for collabs ka siya ni Minay Bata sa yung story? Yeah! I would really love that. Alam ko ganyan yung mga ginagawa ng mga mga illustrator. Like, meron silang kapartner na writer. Tapos sila yung gagawa ng illustration nun. Alam ko yun yung iba sa mga nakita ko sa mga webtoon Nag-anime, ganyan nakalagay. Illustrator, tapos pangalan. Writer, ganyan. Comics I would really love that. Kung meron mga miniseries. Miniseries lang, syempre, parang ang hirap naman gawa ng full series yun. I would be willing to collab. I love collaboration. Kaya natutuwa ako minsan kapag, for example, kaya minsan pag wala akong ginagawa, tapos nag-scroll ako ng TikTok, tumitingin ako ng live. Kasi baka makakita ko ng mga, like, maka-friends ko, ganyan. Kasi konti na yung kilala ko dito. Bini Show, yun ang mga close ko talaga. Tapos, yung mga nag-chat sa akin, ganyan, na nakakausap ko na rin. Pero, more on sa story lang din. Tapos, eto, yung tropa ni Rosel. It's nice. Madami yung let's say, internet circle of friends ko. Ganun. You know, I would really love to collab with Serene. If given a chance. Like, for example, yung anong tawag dito? Yung, halimbawa, yung upcoming AO ko.
kung meron mang scene doon na, di ba, may mga scene kasi na gusto mong totally ma-imagine talaga ng readers. Ganyan. Kukunin ko siya. Like, for example, or mag-work kami together para yung mga narration, ganoon. Ano na lang siya, isang scene na lang, or like, merong part na animated para na-imagine talaga nila kung na itsura ng characters, ganyan. And that would be nice. Pili ko ma-enhance yung story kapag hindi lang siya basta narration, ganyan. Team Brownies? Team Brownies ka? Kami matutuwa sa'yo. Matutuwa yun. Pero sinabi ko sa kanya na isa sa mga fan niya nila, ayun, nilagnat. Kago. But actually, I'm a really fan of those people who can draw. Lalo na yung mga ganang animation. Kasi it's something that I envy. Wala ako nun. And gusto ko siya matutunan. Kasi nga feeling ko nga, ma-enhance nun yung story ko. Kapag, alam mo yung ano na siya, ultimate package na siya. Na, may conversation na, may narration, may dialogue. Tapos may animation pa. Like illustration. Wow, ang ganda. Parang, it's something that I envy. Na sana meron akong ganun talent. Na sana yung traditional skill ko na pagdodrawing before, pre-practice ko siya na pre-practice even sa digital. Di sana, di ba may ganun akong output. Pero hindi ko siya pinagtuunan ng pansin. So yeah. Nahatak na ako si please lang. Lalo pa ako nagiging dilolo sa iyo. Tama yan, dami yan. Magpakarami ang mga policy. Ilayag lahat ng ship. Actually, try nga siya gumawa ng story. Pag di pa nga ta nadudupan. Peace out, Terrence. Yeah. It would be nice to work with her or to work with other illustrator. May kaya pa ba na bago to? Meron pa naman. Nagutom ako. From Jolet to call si Ritwik. Iba. After yan, Mikaya. Yeah, it's gonna be Mikaya. Pero papahinga muna ako, syempre. Siguro mo after a month. After a year, pwede ba? Mga August na gano'n. August ang balik ko. Nakabakasyon. Naka-vacation leave. As in natin yung binabasa ko, 2024 pa nga tayong sa faves ko eh. Yeah, in 2024 era yun yung sobrang sipag ko pa nun. Parang naka 2 or 3 full series ata ako na, tas yung kalahati na nasa 2026 na. I believe Serenity 1 and 2. Ang kung Fated Connection tsaka Fated to Love You under pa rin siya ng 2024. So, yeah.
Tumatami na edit ng browns na yun. Nakakaliw. Barda thread. Yeah. Yun nga nakakatawa. Antero. Sabi ko, kung di pa ako magre-reklamo sa bulletin ko na bakit walang JN Sera, hindi kaya magsisilabasan. Sa poll, ang lakas-lakas nyo. Pero sa edits, call silang. Tapos sasabihin nyo, call sila ako ng call si. Malamang! Yun lang yung nakikita ko. Yun lang yung nakikita ko nakatag sa akin eh. O, di nagsilabasan sila. Diyan pala kayo eh. Ano, hanggang poll lang kayo? Di ba ang cute lang? Nag-aaway sila sa edits. Would you help another author finish a work in progress AU? It depends. When it comes to help, siguro ano lang, ideas. Pero sa output, baka di ako makatulong. Kasi ako hirap na din sa akin. So baka, yeah. Tape ko talaga, fated connection, fated to love you. Thank you. Yung kasi naman puro edit, pero wala sa vote sa poll. Diba? Ito mga Josie fan na to eh. Kung di pa i-call out sa bulletin, hindi magtisilabasan. Kaya naman pala eh. Ano nga to? But I'm happy. You know, isa sa mga kasiyahan ko talaga. Hindi, ilan sa mga kasiyahan ko pag gumagawa ako ng story. First, is yung mga comments. Tuntua ako pag may nagko-comment talaga. Ganyan. Lalo yung mga make sense na comment, yung sinishare nila yung thoughts nila and feedback. Patatandaan talaga kita. Next is kapag pinag-uusapan yung story ko. Like, for example, nababanggit siya, ganyan, or naalala siya ng ibang tao, kahit luma na, or ganyan. Or nagiging reference siya, ganyan. So, natutuwa ako doon. Pangatlo is kapag yun nga, yung mga edits, mga videos, mas nakatag pa sa akin. Tapos may kita ko, wow, napakit naman. Nitlig ako. Imagine Victor. May sinabi siya na. Naroon na ata. Nagpasan ko na ata. What if nga na ininis rin, what if yung 2K na yun mag-vote sa poll? Imagine, or 900 plus siya lang nasa poll. 2K plus nag-react sa poll sa Serene. So, sana manalo ang brownies ko. First time kung mabaliw sa ako si you. Mga editor dun sa brownies eh. Cute-cute lang. Di ba? Ang cute lang. Nagtalon-talo sila sa poll. Pero pagdating sa edits, ang pangit tuloy pakinggan ng edits. Video na lang. Pantuloy ang bastos ko pakinggan. Pero pagdating sa video, palong-palo ang mga call si enjoyer. Hindi mo na makapag-walk pieces. Laro Code M. You know what? I realized, kasi kanina, ano lang ako ng oras. Kanina umaga kasi, before I went to sleep, nag-ML ako. Wala akong magawa eh. Kasi hindi rin siya active. And I can see the spark. I can see the spark. I can feel the spark again to play. Tapos kanina lang, dahil wala akong magawa. Nag-try akong yung Code M. Sa classic, wow, galing ko, may tutok. Ganyan.
Dami ko napapatay. Tapos na-open na yung ranking ko. Sino ba ako mag-rank? What the heck? Wala, parang dalawa lang ata napatay ko. Kasi hindi ko alam yung nangyayari. Anong goal neto? Ganyan, patayan ba to? May ano ba to? Or what? Hindi ko siya nagigets. Ano kung may dapat ba kaming itanim? Ganyan. Ano ba yun? Valorant, di ba pag Valorant may bomba kang itatanim, ganyan, o kaya ubusan ng kalaban. Ganun ba yun? Hindi ko siya mag-gets na nag-rank na ako. Kasi nung nag-classic pa ako, kala ko baril-baril na tayo. Pagdating ko sa rank, hindi pa nakakarating yung bala ko, hindi pa nakakatutok yung bala ko, nabaril na agad ako. Saan galing yun? Dito ko kanina, naurat ako. Ay ko, hindi talaga ako pang solo dito. Pang trip-trip ko lang talaga siya. Kung bored ako, tapos may kasama ko, doon lang siya. Kaya, what the heck? As in, prod ako kanina nung nasa classic ako. Kasi di ba may placement siya kapag nagsisimula ka pa lang. Wow, galing ko. Dahil ko napapatay. Laging MVP. Dahil ko ba, kaya ko naman. Kasi kinaya ko sa Valorant eh. Ganyan. Nag-gets ko agad yung concept ng Valorant. Pagdating sa Codem, nag-try na ako mag-rank. Nung na-open na yung rank ko. Ganyan. What the hell? Ano to? Anong gagawin dito? Parang iba to sa Pirnax ko. Ganyan. May mga red, yellow, red, blue thing. Ano yun? Tapos, bakit ang bilis umano ng kalaban? Parang unti lang naman yung napapatay. Ganyan. Ano nangyayari? Tapos, kaliwat kanan yung mga kalang barilit. Ganyan. Titingin pala ako sa'yo. Binaril na ako sa likod. What the heck? Ano nangyayari? Tinigil ko siya kanina. Naurat ako. Hindi ko mag-gets. Wala ako sa mentor. I need a mentor. No. Palong sa classic, palabog sa rank. Dead na sa rank. Maraming classic yung sa MP. Meron frontline, hardpoint. Di ko alam mga tao to. Di ko alam, MJ. Nalilito rin ako sa mga pipindutin doon. Di ko alam paano i-upgrade yung barrel. Na-upgrade ba yun? Ano ba nangyayari doon? Di ko alam. Balik na nga ako, ML. Gets ko pa eh. Katamitan mo lalo na ako. Basang pasensya. Mag-frontline ka po muna. Hindi ko alam saan pipiliin yun. Frontline. May ABCS na blue at red. Ano yun? Ayos naman yung tutok. Pero di napapatay ang kalaban. Hindi ko gets yourself. Pampatas na lang po yan sa MP. Oh. Ako mag-mentor sa ito. Ayoko. Ayoko. Baka judge mo ko. Doon muna ako sa kilala ko. Para hindi ako i-judge. Kotem Batapit dito. Yeah. Sa amin naman, di ba may mga bagong hero siya? Ang dalawang sinubukan ko lang na hero doon is si Obsidia. I believe that's the name. And then yung parang Serena. Yung fighter support ang role niya. Nagustuhan ko sila. Sabi ko, lakas ng kapit ng MM na to. Nagets ko agad yung combo, ganun. Kahit pa paano.
Hindi naman ako judger. Ano ba ito? Kaso Angela lang alam ko. Hirara? Sabi daw nila mahirap. Assassin ata yun eh. Tama ba? Swipe. Let's see. Aray ko, sakit. Tuwan ko. Ang mga assassin pa lang na mga natatry ko palang assassin. Kasi ayoko ng mga assassin, malikot sila. Ang daming skill, di ko maintindihan. At heart, mga combo pa. Mga tinano pala si Hellkurt, si Harley, si Karina. Totoo kay Karina. Ang cute ng combo niya. Like, pitas talaga kung maayos yung combo mo. Sino pa ba? Si Julian or Julian, I don't know how to pronounce. Yung pa lang. Tapos yung blondie yung buhok, pangalan nun. Yung nag-cross yung ano. Kailan ulit yung last part? I'll try to upload tomorrow. Si Tampo. Ay, nako. But yeah, I have to bid goodbye na. I mean, not to sleep. But I don't know what I'll do after this live. But I'll try to call El muna. So yeah, happy streaming. Mag-off na rin ako. So again, for the upload, I'll do my best na makapag-upload tomorrow because like again, gusto ko na rin siya matapos. And, at maano na rin ang inyong matahimik na rin kayo kung sino ba talaga yung para kay Sarah. So yeah. And I hope magkaroon talaga siya ng paraan na one last episode. So yeah. And thank you everyone for joining this live. May you all have a sweet dream and yeah. Thank you. Mag-live. Hindi ko sure pero I'm not sure. Depende. Kung matapos ko yung M&M, talaga magre-live ako. I wanna know your opinion. But yeah. Bye! Thank you, everyone. 2, 3. Thank you po.